and good. Amen? Amen. Kami po ni Pastor Van, dahil kami pareho taga Mindoro, ayan, naniniwala ako na pagdating sa gawain ng Panginoong Diyos ay kami po ay may isang puso. Ano tayo? Isang puso para po sa mga kaluluwa. Kaya sa buwan na to ay meron tayong topic na evangelism, pag-aayo, pagdadala ng salita ng Diyos. Yung salitang evangel ay good news. Good news po ba ang dala natin? Amen. Huwag tayo magdala ng bad news. Ayan. Now, ang topic po natin today ay, sabi po dyan, God's mission to the family. Ayan. Bakit po ang family ang kailangang missionan? Bakit po ang pamilya dapat nating puntahan muna at dalhan ng mabuting balita? Bakit? Yan ang sasagutin natin ngayon. If you have your Bibles with you, open it on Acts chapter 1, verse 8. Ano po sabi diyan? But ye shall receive power when the Holy Spirit is come upon you. Diba? And ye shall be my witnesses both in Jerusalem and all Judea and Samaria and unto the uttermost part of the earth. In IV version po yan. Naiintindihan po ba ninyo ito? Itong Acts 1:8. Ito po ay sinabi ni Jesus sa Acts chapter 1, nung siya po ay pauwi na sa tatay niya sa langit. Hinatid siya ng mga disciple. At bago siya agawin ng alapaap, pataas ng pataas, he mentioned about this verse. Ano po? At sa Tagalog, ang sabi diyan, ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan. At ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin. Mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria hanggang sa buong mundo. Yan ang Tagalog niyan, verse 8. So, nawa, na-capture natin itong verse na ito, na ilagay sa isip at ang ating puso. Pwede natin idulog sa Panginoon sa panalangin. Shall we all bow down our heads and let's pray. Father, we thank you so much. Dahil itong mensahe na ito ay galing sa puso mo, nilagay mo sa puso ng iyong lingkod, upang may paabot mo sa puso ng mga nakikinig at makikinig ang salita mo. Just open our ears, our spiritual ears, spiritual eyes. Our hearts, Lord, ay open para kayo ang siyang magsalita at ibiyang inyong lingkod. Bless mo ang bawat isa, O Lord. Ma-revolutionize kami ng mga salita mo na ito hindi salita ni Pastor Johnny, salita ng Diyos na kailangan namin humayo, na kailangan namin dalhin ang iyong mabuting balita para sa kaligtasan ng aming mga mahal sa buhay. This is our prayer in Jesus' name. Say, Amen. Okay. Kanino pong utos ito? Kay Kristo. He commanded His disciples to what? To spread out the gospel. Kaya nga sabi niya, you shall be my witnesses. Kayo ang aking mga saksi. Ito ay instruction na meron pong tagubilin. Ano po? Kaya sinabi niya po sa Mateo chapter 28, yung Great Commission, one time, yung doon yung mga alagad. Dahil importante po, yung kanyang misyon sa mundo ay may magtutuloy. Yan. Paano po gagawin? Ano pong priority na gustong mangyari ng Panginoon
sa paghahayo, pag-witness, pag-evangelize. Ano po mga dapat i-priority? Dito po sa verse na ito, meron pong mga nakasunod-sunod. At ang una nga po, sabi niya, tayo yung kanyang magiging mga saksi una sa Jerusalem. Ano yung Jerusalem? Yan ang ating pamilya, ang kumakatawan niya. Doon muna kayo sa Jerusalem, ang capital city of Israel. Nandun yung templo. Ano po, at doon sila, ang pamilya ng mga Jew, doon nagtitipon at sumasamba kasama ang kanilang pamilya. At yung Judea, ang Judea po ay probinsya ng Jerusalem. So, ibig sabihin, pamilya, mayroon tayong dapat misyonan na pamilya, pangalawa, pagkatapos ng pamilya, kamag-anak. Andiyan ba kayo? Kamag-anak, dalhan ng Ebanghelyo. Sumunod Samaria, ang Samaria po ay nasa gitnang probinsya, tatlo yun eh, Judea, Samaria, and Galilea. Hinati sa tatlong probinsya ang bansang Israel. So dito po, ang bansang Samaria, probinsya po ito, kalapit, kabilang probinsya, ayun na yung mga kalahi. Kung pag-missionan mo ng pamilya mo, kamag-anak mo, ang susunod, yung mga Pilipino kalahi mo sa mga probinsya sila nandoon. Dito ka mag-mission. Panghuli, sabi rito, parts of the earth, buong mundo. Ibang lahi ang mimisyonan mo. Maaaring padala ka ng Panginoon sa China. Maaaring padala ka ng Panginoon sa Africa. Maaaring padala ka ng Panginoon sa Las Vegas. Yan yung mga sabi natin sa buong mundo. Ibang lahi. So ito po yung mga priority. So therefore, ang point ng mensahe ngayong umaga na sinasabi sa atin, ang unahin ay ang pamilya. Andyan mo ba kayo? Nadadalhan ng kanyang Ebanghelyo. Pamilya. Next na tanong, kanino po ba itong mission na ito na ating gagawin? Kanino ba ito? Mission mo ba yan? Mission naman kay OTC? Hindi po. Mission ito nino na nagsabing, you shall be my witnesses. Kaninong mission? Kay Jesus. Therefore, itutuloy lang natin yung mission na inumpisahan ni Jesus dito sa mundo. Ikaw at ako ang magtutuloy. At uunahin natin, ano po ang uunahin natin? Ang ating pamilya. Opo, na sila ay kumilala at sumampalataya sa Diyos through Christ and be saved. Yan po, mamuhay tayong kabilang sa pamilya ng Diyos dahil tayo ay kanyang mga anak. Ito po ang mission natin, dalhin si Jesus sa lahat. Sa lahat, maging yan man ay sa Jerusalem, kapamilya, manyan man ay sa karating kapitbahay mo, kalahi mo, kahit ang lahi, dapat dalahin sa lahat ang mensahe ng Panginoon. Dalhin sa Jesus sa lahat. Unahin ang pamilya. Misyonan at bahaginan ng kaligtasan, una ang mga kapamilya. Pwede rin sabihin kapuso. Ayan. So therefore, maging subo tayo, misyonaryo tayo ng Panginoong Yesus, unang-una sa ating pamilya. Ano po? Bago tayo po gamitin ng Diyos sa kapitbahay o ibang pamilya, ang pamilya natin dapat makitaan ng ano po? Ng pagbabago. Yan ang tatalakay natin mamaya. Makita ng kapitbahay, ng kamag-anak, ng ating pamilya po ay talagang binago ng Diyos. Amen. Right. Ano po, para sila mapasama si Christian community. Yung Christian community na yan ay church. Amen. Katawan ni Kristo. Yan. So, importante po itong unahin muna bago tayo pumunta sa iba. Unahin ang sambahayan mo. Kailangan mo yan, utos yan. Kaya dito sa next slide, ang sabi dyan, ang ating teksto ay sa Ephesians chapter 5, 22 to 30.
Paano nga po ba ang misyon na gagawin ng Diyos sa ating pamilya? Makakakita tayo dito sa mga tekstong ito, no po, ng napakagagandang bagay na ginagawa at gagawin ng Diyos sa ating pamilya. Una, sabi niya, mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Verse 23, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia ng kanyang katawan, at siya ang tagapagligtas nito. Kung paano nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Verse 25, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia, na nihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia, upang ialay ito sa Diyos, matapos linisin sa magitan ng paghuhugas ng tubig at sa salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito. Walang anumang dungis na kikulubot man, banal at walang anumang kapintasan. Verse 28, gayon din naman dapat mahalin ang mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili ng katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Tayo ay mga bahagi ng kanyang katawan. Gaya ng sinabi sa kasulatan, dahil dito iiwan ng lalaki kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Mayroon dito malalim na hiwaga at sinasabi ko na ito ay tumutukoy sa kaugnayan ni Kristo sa simbahan sa iglesia. May the Lord bless the reading this word. Say amen. Amen. Ano po ang misyon ng Diyos sa pamilya? Number 1, misyon ng Diyos sa pamilya, magdala ng harmony. Ano ba kayo? Sabihin nga ninyo sa inyong katabi, harmony. Ano ibig sabihin ng salitang harmony? Ito po isang kalalagayan, sitwasyon in which people are peaceful and they agree with each other or when things seem right or suitable together. So, napaka-importante po itong salitang harmony. Ito daw po ay katulad ng peacefully. They living together peacefully. Why they're living together peacefully? Because they agree with one another. They agree. Hindi lang they agree with one another. Sinasabi nila na itong mga bagay na nag-aagrihan nila ay pwede sa kanya, pwede sa akin. Kaya peaceful sila. Kaya may harmony sila. Nandiyan ba kayo? Amen. So nag-agree sila dahil tama. Na pwede yung tama na yun ang pinag-agreehan sa bawat isa. So ang resulta niyan, kapayapaan at harmony. Do you agree with that? Amen. Yes, 100%. Hindi pwedeng i-apply harmony sa isang tao lang. Pwede ang peace sa isang tao, pero ang harmony dapat dalawa o tatlo. Hello? Dapat sa mag-asawa. Yan. Paano maranasan ang harmony sa isang pamilya, sa mag-asawa? Sabi dyan po, verse 22, mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa. Verse 25, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa. Dalawa lang. In short, para may harmony, babae, pasakop, lalaki, mahalin. Amen. Ano ba kayo? Amen. Napakasimpleng bagay para magkakaroon ng harmony sa ating pamilya. At paano po magpapasakop ang babae? Sabi dito, magpasakop ang kagaya ng pagpapasakop mo kay Kristo. Sabi diyan, siya ang ulo kasi. At ikaw ay part ng kanyang katawan ng iglesia. Ganon din ang lalaki. Sabi dito, mahalin mo ang iyong asawa. Bakit? Dahil minamahal. Tayo ay nagmamahal kay Kristo, kagaya ni Kristo nagmamahal sa iglesia. Hindi handog ni Kristo ang kanyang buhay, di ba? Para sa iglesia. So ang lalaki, handog niya ang kanyang buhay para sa asawa. Yun ang tinatawag natin
Unconditional love. Hello? Amen. Yan. So, parang unfair pastor. Bakit? Pag malaki ang responsibility namin mga tatay, kaaral ng buhay. Ay ganun po ang idea na binigay ni Kristo sa Bible eh. Wala tayong say dyan. Patunayan mong mahal mo ang iyong asawa kung handa mong ialay ang iyong buhay. Para pangalan ng Panginoon. Kaya, at ang sabi pa dito, ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. So hindi lamang may sa pagsasalarawan ni Kristo tayo, kundi pagsasalarawan ng ating buhay, relasyon natin sa sarili. Ang ating sarili ay inaalagaan natin, minamahal. Andiyan ba kayo? So ganoon din po eh. Walang taong namumuhi, verse 29, sa sarili niyang katawan sa halip ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan tulad ng ginagawa ni Kristo sa simbahan. Tayo may mga bahagi ng kanyang katawan. Ang katawan natin po ay likha ng Diyos na may iba't ibang bahagi mula sa ulo hanggang paa. Na lahat ng gumagana ito harmoniously. Take note of that. Ang lahat ng bahagi na meron sa ugat natin, sa katawan natin, they are working together harmoniously. Hindi pwede sabihin ng kamay sa paa, oh, ikaw paa, palakad-lakad ka lang, palakuwatsa ka lang, hindi pwede yan. Samantalang ako kamay, dami kong ginagawa. Hindi mo, may kanyang sariling function ang paa at ang kamay. Ganun din may function ng tenga, may function ng bibig, ang ilong, ang mata. And they are working, all of them working harmoniously, functioning rightly. Kapag yan ay nangyari, ang katawan natin lulusog. Pero kapag may nag-malfunction na isa na ugat sa katawan natin, mga ngani. Bakit? May malfunctioning eh, na ugat. Halimbawa, ugat papunta sa ulo, ugat papunta sa puso, very sensitive yan. Di po ba? May nag-malfunction na ugat. Sumabog ang ugat. Ano nangyari? Nangyari ay na-stroke. Isang ugat lang yan. So therefore, gusto natin malusog ang katawan, lahat ng parte ng katawan, they are working harmoniously. Ganon din sa katawan ni Kristo. Ganon din sa pamilya. Hello? Amen. Dapat nagpa-function ang lahat sa pamilya properly. Kapag hindi, may problema. Walang harmony. Kaya importante itong number 1 na tumakita sa pamilya natin kung gusto natin gamitin ng Diyos. Maranasan natin itong harmony na ito sa pamilya. Ano po? Dapat walang miscoordination. Walang rebellion. Kundi lahat they support one another. Ganon din sa church. Sa pamilya sa church, as sa relasyon natin kay Lord, ganon din dapat. So, malaking problema po kung iniisip ng isang ugat, ng isang function na siya ay mas mahalaga kaysa isa. Ang Diyos po naglagay at nagawa ng kamay mo. Hindi ako pumili. Itong kamay ang pumili na maging kamay. Hindi. Itong paa ko, hindi niya pinili na maging paa. Itong tiyan ko, hindi niya pinili na maging tiyan ko siya. Sino naglagay dyan? Ang Diyos. When God created you, He created you perfectly. Amen. According sa function na nakita niya na mag-work out. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan. So, harmony ang kailangan. Produkto ng tamang function. Ang function po, dito na tinutukoy natin na hindi kagaya sa opisina na hierarchy, higher. Dito yung manager, sumunod, ganyan, hanggang dyan ito. No. Sa katawan ng Panginoon, sa pamilya, ang function natin ay paikot.
Hindi po yung, kasi ako tatay, kaya dapat ka sumunod. Hindi ganun. Ang function natin ay paikot. Lahat gumagana in respect to other parts, other bahagi. Respetado. Kulang kasi sa ating kumisan, wala tayong respeto sa itinulagan ng Diyos kung ano ka magiging. Ano po? So ito po, dito po, produkto ng tamang function, kaya may harmony sa pamilya, sa simbahan, at sa ibang mga trabaho na pinagagawa sa atin ng Diyos. Dito po papasok, saan ba galing ang harmony na perfect? Ang harmony na perfect ay mula sa Diyos. Kaya nga sabi natin, ang harmony, ang unang misyon ng Diyos sa pamilya. Bakit, Pastor? Una, yung Godhead ang model na harmony. We believe that there is only one God. And three persons eternally existing, the Father, Son, and Holy Spirit. The three persons are existing. Ano po? Kaya nga sabi natin, namely the Father, Son, and Holy Spirit. Kaya family din sila na may kanya-kanyang function. Ano po? May kanya-kanyang tungkulin na ginagampanan. Ito, tatlong ito. Ano po? Hindi po sila tatlong Diyos. Sila isang Diyos na may tatlong persona. Isang apelyido, tatlo. Isang apelyido, tatlong pangalan. Sila ay no beginning and no ending ang ating Diyos. No beginning and no ending ang Diyos. Yan ang attributes niya. Walang gumawa sa kanila. Wala din silang hangganan. They are infinite being, no limit being. Sila tatlo ay co-equal in power and in authority. Kaya nga may sa mga theological term, ang tawag po doon ay omniscient, omnipotent, at saka yung isa, omnipresent. Sa theological term mo yan, gusto mo i-express sa inyo. Yung omniscient, kasi yung salitang omni, yun ay Latin na word ng ibig sabihin all. Pag sinabing omniscient, all-knowing ang God. Hello? All-knowing si God. Pag sinabing omnipotent, all-powerful, si God. Makapangyarihan sa lahat si God. Yung all-knowing, omniscient, alam lahat ng bagay ng Diyos, iniisip mo palang alam na ng Diyos. Kasi siya ay omniscient, yun ang attribute niya. Omnipotent po siya. Pangatlo, omnipresent. Present siya everywhere. All the time, He is there. Hello? That is the attribute of our God. Omniscient, omnipotent, powerful, yung kanina all-knowing. Sumunod, omnipresent. He is always present everywhere. Kahit sa impyerno, nandun ang Diyos. Sa theology namin, debated namin yan. Pero ang Diyos, nandun sa kahit saan. So itong tatlong persona na ito, nagpa-function sila working together in harmony. Hello? Paano nangyari, Pastor? One time, ang triune God had a meeting. They plan to extend their life dito sa kinrate nilang mundo. That is why this following event happened. First, the creation. In Genesis chapter 1 and 2, in Genesis 1, ang Diyos, Ama, Anak, Espiritu, present sa creation. Kaya sabi doon, in the beginning, God. Yung God, the Hebrew word ay plural. Hindi ko siya singular. Plural. Elohim. Plural in form. The following important events, hindi lang doon sa Genesis 1, mga nangyari noong verse 26, when He created Adam, ang sabi niya, let us make mankind in our image. Let us plural.
Hello? Makakatulog kayo. Hindi niyo nasusundan yung sermon. Magpapa-exam ako. Theology 1. Ayan. Let us make man. Ibig sabihin, laklangin natin ang tao, kawangis natin. At ang kanilang function, sabi dyan, they will rule over the fish in the sea, and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. Therefore, may function ang bakit nilikha ng Diyos. Nag-meeting kasi tatlo sa langit ng kanilang pamilya, extend sa lupa. Di po ba? Extend. Kaya sabi niya, ang life ng Godhead extend sa mundo. Yan. And verse 27, so God created mankind in His own image, in the image of God, He created them, male and female. Yan. So yung salitang let us, ang Diyos po hindi isa, tatlo in form, Father, Son, and Holy Spirit. Kasi lang tatlo po ay may kanya-kanyang function. Okay? So, ang tatay, ang anak, ang Holy Spirit sa pag-aalaga, may kanya-kanya silang tatlong function. Then they are functioning harmoniously in creation. And then sa pag-aalaga at tuloy-tuloy na pagtaloy na nangyayari sa history ng mankind, ito po ang nangyari. Lalo na sa verse 2, si Adan, binigyan ng Diyos kasi ng magandang harten bilang bahay at bilang tahanan nila ni Eva. At si Eva po ay bigay din ng Diyos kay Abraham. Chapter 2, pinatulog niya si Adan, Adan pala, kinuha ang tadyang. Ay numagising si Adan, oh, this is my flesh and my bones. Yeah, my ribs. So bigla-bigla sa tuwa-tuwa sa si Eva ay nasumpungan niya. Makakasama niya sa buhay. Yeah. But in Genesis chapter 3, meron po yung harmony ay na-restore. Bakit? Kasi ang binagsak ng Diyos na ang tawag dyan, star in the morning. Alam mo sino yun? Heaven. Si Lucifer, morning star siya. Alam mo kung ano trabaho niya sa heaven? Praise and worship Him. Okay? Si Lucifer. Nag-isip siya na mag-audita sa heaven. Kaya siya ay binagsak. At alam niyo, nakuha niya, 1/3 of all angels in heaven go with Him. Ngayon, bumagsak siya sa mundo, pumasok din sa ahas. In chapter 3. Kaya sabi doon sa chapter 3, kay Eva, totoo ba? Sabi ni ahas, totoo ba na hindi kayo pwede kumain ng bunga ng puno na ito? Kasi ang ahas ang Satanas pumasok sa ahas. Totoo ba na hindi kayo pwede kumain ng bunga nito? Sabi ni Eva, pwede po kami kumain lahat ng bunga ng punong kahoy dito sa harten, pero itong puno na ito, ng pagkakilala ng mabuti at masama ay hindi. Alam mo, sabi ni Satanas, hindi totoo yan. Ang totoo, pag kumain kayo ng bunga nito, kayo magiging parang Diyos. Hello? Sino po dito ang kontrabida? Satanas. Naniwala po si Eva. Kumain siya, binigyan niya si Adan. Kaya kasalanan nakapasok sa mankind. Kaya kasalanan po, ang ugat at kamantag ng kasalanan ay dumadaloy. Dito po ang Ama, Creator. Pangalawa, nangako ang anak, sabi ng anak sa tatay, kapag ang ating planong ito hindi mag-work out, I am ready to restore mankind to ourselves. Ako ang tagapagtubos, ako magiging redeemer, sabi ni Jesus. Sabi naman ng Holy Spirit, ako din ang magbibigay ng lakas para yung tinubos ng anak ni Jesus ay maging victorious. Yun pangako ng Holy Spirit, so tatlo sila. Amen. Andyan ba kayo? Amen. So ang tatay, creator, ang anak, redeemer, at ang Holy Spirit ang magsusupply ng power sa
Jesus bumalik sa Ama, ang wika niya sa mga alagad na nagatid sa kanyang pauwi in chapter 1. Hintayin ninyo sa Jerusalem ang Holy Spirit. Kaya sa Book of Acts chapter 2, dumating ang pangako ng anak ng Holy Spirit sa piyesta ng Pentecostes. Kaya mayroong mga grupong Pentecostal. Amen. Kasi sineselebrate nila ang piyesta ng mga Pentecostes ay dumating ang Holy Spirit. 120 sila sa upper room in Acts chapter 2 if you want to read that. Dumating ang Holy Spirit, andyan yata sa picture no? Yan. Yung pangako dyan, di ba nung binautismuhan si Jesus, nandyan ba kapatid? Yan po, nung bautismuhan si Jesus, isang boses na nasa Ama, nagsabi, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Tapos ang Holy Spirit, naka-umhay. Kanino? Kay Jesus na pinabautismuhan. So there are three. There were three. And then dito rin sa pangakong Holy Spirit, next slide, makikita nyo, ano po dumako sa kanila? Ano pong dumako? Ilang apoy. Yung pong apoy na yan, na dumako sa kanilang mga ulo, yan po ay dumating sa mga alagad at sila ay nagsalita ng iba't ibang wika na hindi naintindihan ng iba. Pero yung iba, kasi piyesta, nagpunta sila sa Jerusalem makipiyesta. Yung mga taga-Roma, nagsalita siya ng Romano. Bakit sa marunong magsalita na hindi yan nakapag-aral? At may mga interpretation sila na ginamit na sinabi. So, that was at the upper room, nangyari in Acts chapter 2. So, diyan po natin makikita na ang harmony ay ibibigay ng Diyos kapag nakita natin ang Ama, Anak, Espiritu ay they are working together harmoniously. Doon natin nakukuha ang harmony. Kung titingin tayo sa halimbawa ng Ama, Anak, Espiritu na iregalo din niya sa pamilya, dapat tayo may harmony din na nararanasan sa ating sambayan. Can you say Amen? Amen. Misyon ng Diyos yan sa ating tahanan. Pang number 2. Papayag sa explanation. Number 2. Ano pa ba kayo? Number 2 na rason ng misyon ng Diyos, magpatama ng heart sa pamilya. Ano yung patadaman? Sabi dito, verse 25, mga lalaki, mahalin niyo ang inyong asawa, kagaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. So dito po ang pagmamahal, saan galing? Sa puso. So therefore, ang pagmamahal ay pinapadama. Hello? Sa wedding, mayroong nangyaring sumpaan sa kasalan. Covenante sa isa't isa. Tapos, ang covenante, magpipirmahan ng marriage contract sa papel. Pero yung sumpaan na ito, kadalasan hindi nangyayari. Bakit po? Kasi sumpaan nawa ay magiging isa ang puso, isang kaluluwa mula sa araw na ito, sa lungkot at ligaya, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan hanggang kamatayan. Sabi ng pangako, mamahalin kita. Di po ba? Yan ang pangako sa kasalan. Madalas itong sumpaan na ito, hindi natutupad. Bakit? Kasi sabi natin, the two shall become one. Pero ang tama po talaga, the three shall become one. Bakit po three, Pastor? Kasi ang Diyos ay nandun. Amen. Kaya the three shall become one. Dapat manunumpa ang lalaki sa sentro, sa Diyos. Ang babae manunumpa din sa Diyos. Naintindihan mo ninyo? Amen. Hindi sa tao ka manunumpa. Ang taong yan ay puno din ng kapalpakan. Amen. Totoo. Kaya tayo sa kasalan manunumpa doon sa sentro na inilagay ng Diyos na maging witness natin nung sumumpa tayo sa Kanya. Kasi pagka hindi mo umana yan, hindi ka nesa rin na sumumpa tayo. Ganon din ang babae. Sisikapan niyang sundin ang sinumpaan niya, hindi sa asawa kundi sa Diyos. Dahil
may relasyon sila ng Diyos. Kaya mapipilitan tayong gampanan yung ating function. Ano po? Kaya ang sumpaan, posibleng maganap. Hello? Amen. Yan. Bakit po hindi natutupad mga sumpaan? Dahil si tatay, yan, inaalay daw ang kanyang panunumpa. O sa nobya, o sa nobyo. Hindi daw perfect yung mga yan. Hindi ng nanay, babae, nanay, hindi rin perfect. Ito, yan po yung sabi yung kanina. So ano po bang uri ng pagmahal na mamahal ni Kristo sa iglesia? Ang tamang sagot po, ang love ng Diyos ay unconditional. Si Kristo po ang modelo ng Diyos. Kung anong uri ng love, sabi niya po sa chapter 16, kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at ibinigay. So yun po, ang totoo pag-ibig, siya ang nauunang magbigay ng ng pangunawa. Hindi siya uunawain. Hello? Amen. Ang tunay na pag-ibig, siya ang unang nagpapatawad. Hindi siya papatawarin. Yan ang unconditional love. Ang tunay na pag-ibig ng mga Diyos, hindi siya ang pagtitiisan, kundi siya ang magtiis. Hello? Yes. Siya ang uri ng pag-ibig ng Diyos. Kung isang po kasi wala, iyan. So therefore, mga kapatid, magdala, anong mission ng Diyos sa ating pamilya? Magdala ng harmony. Pangalawa, magdala ng heart, puso, na pinadadama sa both parties. Pinadadama. Ang love, pinadadama. Madama nawa yan sa pamilya. Number 2, 3, na point natin, mahaba, magmodelo ang Diyos ng holiness. Anong sa Tagalog ng holiness? Kabanalan. Yan. Sa pamilya, mission ng Diyos na iparanas sa pamilya ang kanyang holiness. Ang ibig sabihin ng holiness is commonly defined as being separate or set apart para sa Diyos. God is a holy God and that He is set apart from everything that is not holy. Ano po, pag sumunod tayo sa Diyos, maging tao tayo ng Diyos, we must be holy as well. Ano po, for without holiness, we cannot see God. At po yan sa sermon niya on the Mount. Blessed are the pure, have a pure in heart, for they shall see God. So, yan po ang batayan. Ano po? Sa Old Testament, yan po. Si Noe, ito yung mga taong nag-try na mamuhay ng may kabanalan. Si Noe, si Hope, si Abraham, ay mga nagpakita ng modelo ng Diyos sa kanyang pamilya, kanilang pamilya. Paano i-set apart ng kanilang pamilya? Si Hope po, ganoon din. Si Abraham, madaling araw pa lang, nag-aalay na siya sa dampanan ng alay, sakripisyo sa nagagawa ng pamilya ng kasalanan. Naiisip ba natin yung mga magulang? Pinagpipray ba natin ang ating kapamilya na hindi sila magkasala? Kasi ingatan ng Diyos, hindi sila madulas para makapunta doon sa gawa sa kahihiyan ng kalaban. So pinatawag na po tayo, of course, ng ating kasalanan. Kahit sabi sa verse 25, kanina, ang hinugas sa atin ay salita at tubig. Alright? Magitan ng tubig at salita. Yun ibig sabihin po, yung pinatawag na po tayo sa ating mga kasalanan, dapat lang aminin at magpahugas. O magpahugas ng ating mga kasalanan. Yan. Dito po, upang ialay ito sa Diyos, matapos alisin sa magitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. In Acts 22:16, washing of our sins by the blood of the Lamb. Sabi po sa verse 26. Tapos, andan pa po dito sa verse 27, tingnan po niyo yung verse 27. Maiharap, sino po maiharap niya? Yung iglesia to, na sinumos iglesia. Maiharap niya sa kanyang sarili, triune God yun. Sino ang iharap sa kanyang sarili? Sa Godhead, ang iharap ang simbahan na tinubos ni Kristo na nasa kagandahan nito. Paano po naging maganda? Sabi rito, banal at walang anuman
banal. Walang kapintasan. Yan ang trabaho ng Holy Spirit sa atin ngayon. Holy. Become holy and pleasing before God. So sa Revelation, ang mga pinaging banal ay mga kanyang bride. Nobya. Di ba? May 10 virgin. Di ba? Ang nakuha lang ay 5. Bakit yung 5 ay kulubot? May mga sabi rito ay kulubot kanilang mga damit ni madumi. Kasi gawa na hindi maganda. So yung plano ng Holy Spirit sa atin na tayo mamuhay na may kabanalan. So in conclusion, ano ang mission ng Diyos sa pamilya? Magdala ng harmony. Pangalawa, may pagama niya ang kanyang puso sa atin para tayo din naman magpagama ng kanyang puso sa iba. Hello? Kung hindi mangyayari yan sa buhay natin, hindi tayo maging effective witness. Ano po? Pangatlo, mamuhay na may model ng kabanalan mula sa Diyos. Mamuhay tayo. Walang kapintasan. Sabi rito. So, ito po ay importante. Kaya inaangkin natin dito mga verses na ito. Ang tanong, tayo po ba kapag nagdala ng salita ng Diyos sa kapitbahay, approve agad? Sabihin ng kapitbahay, wala mang harmony ang pamilya mo. Wala kang makikang pag-ibig dyan sa pamilya na yan. Namumuhay pa rin yan sila sa kasalanan. Ang daming no? Paano tayo maging effective na witness? Nawa ang mensahe ito ang dali natin, kapatid. Si tatay, si nanay, sa kapitbahay, si tatay at nanay, effective. Bakit? Silang dalawa ay may harmony at may pag-iibigan at may kabanalan. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Pag nag-witness sa kapitbahay, dadalhin nyo pati mga anak nila, dayakagin din yung anak ng kapitbahay, dayang people. Sama-sama sa simbahan. Di ba? And we create a community of Christians, believers. Dahil naranasan ng pamilyang ito na maranasan ng harmony, maranasan ng pagmamahal. Letter H lahat harmony, art, and holiness. Di mahirap ma-remember yan. Sa pag-uwi mo, kapatid, tanungin mo sa sarili mo, naranasan ko ba itong tatlong H na to? Harmony, art, and holiness. Sana di tayo mapintasan ng ating kapitbahay. Yung kapitbahay namin yan, more naging daw yan, pero nagsisigawan. Tapos, anong binabanggit? Demonyeta, demonyeto, ano ba? Sari-sari, paano ka maging witness ni Christ? Hello? Bakit kinalatamaan dito? Ito po ay practical na paalaala ng Diyos sa atin. Sino ang mamumuna nito? Sino mamumuna ito? Tayo. Amen. Na nakakilala na sa Panginoon. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Tingnan po ninyo yung aking pamilya, the Gapo family. Nilagyan ko po yan ng Apollo name. Yan. The Gapo family. Gusto po namin na maging witness kami sa mga pamilya. Ang letter G, kumakatawan na God first. Ang pamilya natin, dapat si God ang first. Hello? Si God ang first. Number 2, letter A, available to serve. Para mga musician natin, available sila to serve. Kahit sa Bible study, kahit doon sa mga outreaches, they're available to serve. Letter C, committed to God. Sabi sa Proverbs 16:3, commit your ways to God and He will establish it. I-establish ng Lord ang iyong plano kapag kinumit mo sa Kanya yan. Anong plano ng pamilya mo? Pastor, wala kaming plano. Kaya pala walang nararating. Dapat meron.
Hello? Letter O. Ang pamilya ay dapat officially registered na citizen ng ano? Sabi dyan, Philippians 3:20-21, lahat tayo dapat lilipas sa mundo. Pero saan ang tungo? Dapat sa heaven. Nakaregistered ka doon. Ang pangalan mo ng tagapin mo si Kristo nakaregister doon. Ay kung ang iyong kapamilya hindi pa born again, kawawa naman. Saan siya nakaregistered sa piano? Hindi ka ba makukonvict niya? Nadalhin mo kay Lord ang iyong kapamilya. At maging witness ka sa kapitbahay at sa buong community mo na ang Diyos ay nagliligtas. Amen. Hallelujah. Dahil may gagamitin siyang ikaw, asawa mo, mga anak mo gagamitin ng Diyos para dalhin ang kapitbahay, dalhin ang buong community, dalhin ang buong subdivision, kumari na lang. Palakpakan natin ang Panginoon. Gusto ko umawit tayo ng sukdulang biyaya. Alam mo na itong kanta ko? Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng babag at wagas ng pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklihan ka ng mabuti sa lahat ng ginawa. Diyak mo ako sa aking katulihan. Inibig mo ako, hindi kaya tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran, na kahit minsan hindi napahiran ang kabanalan at kalwalatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Sukdulang ang biyaya ng Diyos. Amen. Kantayin po natin ito, lamahin natin ang presensya ng Diyos. At wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanan, masulian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Iyakan mo ako sa aking katulihan. Ibigin mo ako na di kayang tumasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, kahit minsan di napahiran. Subukan ninyo na maging effective witness ng Panginoong Yesus. Nandito po ang langis na ipaparit ni Pastor para sa inyo. Langis na nagsisignify ng Holy Spirit para kayo maging victorious in all you do, victorious sa kasalanan, victorious sa pagsishare ng gospel. Pastor, sino gusto mong magpaparit ng langis sa inyong loob? We have the oil. Yes, Lord. I pray that this oil will represent your Holy Spirit will give us the power. Hallelujah. Na kami maging effective na witness ng Panginoong Yesus sa aming community. Higit sa lahat sa aming pamilya. Uuwi kami sa aming pamilya. Sisiguraduhin namin, O Lord,
na madadala namin ang aming mga mahal sa buhay sa iyong kaharian. Thank you, Father God. Thank you for this oil. Represents the anointing of the Holy Spirit upon us. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Cause it, O Lord. Ating lahat ay magiging witness ni Kristo. Yes, Lord. So God, yes, oh God. Oh, yes, Lord. Yours. Jesus, I believe in you. Jesus, I believe in you. Please, oh God, please, oh God, yes, balik na tayo sa ating buwan. Pero po ako, testimony before I end this work, this preaching. Pag po kayo maupo, related dito sa preaching about holiness. Ako po ay pastor na mahabang panahon, 44 years. 2 taon bilang binata. Nung kami po ay nasa Harapan, sa church plant ng pamilya, aksidente po yung motor na sinasakyan ko, kasama ko yung aming 6 years old na panganay. Pinangga ng Mercedes-Benz na nagmamadali pupunta ng barko, naghahabol ng barko papapuntang Batangas. Pinangga na kami magtatay ang aking anak sa harapan ko. Ako pinatawag ko yung manubela, umikot po ako sa taas, yung aking ulo ko bumagsak sa windshield ng Mercedes-Benz. Alam niyo nangyari sa windshield? Bukas, ang ulo ko hindi bukas. Tumalsik po ako sa kabila, tinignan ko yung aming anak na 6 years old. Ang kanyang binti po ay parang patay. Bali ang buto, sugat, kasi pinangga siya ng Mercedes ng lakas. Sabi ko kay Lord, bakit nangyari po ito? Tinadaw ko ito nangyari. Ito po, ang sabi ni Lord, nagkasala ka sa akin. Yan ang consequences mo. Pero yung kasalanan ko yun, pinatawad na po ako. Pinaba ako ng Church of God, leadership mula sa city, dinala ko sa probinsya, Harapan. Mataas na po ang aking posisyon noon bilang parusa. Ano ang kasalanan ko? Kapag pinatapag ko ni Kristo. Kaya sinasabi ko to para huwag dapat kayaan. Ako yung pastor na all my life sinasabi ko kung anong meron. May consequences. Sige Lord, at least sorry pa rin. Nung mag-asawa na po kami, balik kami sa Malipay sa Pasay. Nahulog na naman yung aking bunso. 5 years old. Sa lamesa, nagka-jackstone. Tumibuang ang kanyang ulo dito ang nahulog sa semento. May biak according sa
Sa x-ray, bibiyak yung kanyang buhok. Tumubo ang ilong. Sinugod namin sa San Juan de Dios Hospital. Sabi pa, Lord, bakit ganito? Kala ko bayad na ako doon sa una. Sabi niya, mayroon ka pang ginawa ulit nung may asawa ka na nakasalanan. Fornication, adultery. At nabigla po ako. Sabi ko, nakapagsisi na po ko, Lord, nirestore mo na ang buhay ko. Sabi niya, may consequences pa rin yun. Ano ba kayong lahat? Binigyan ka ako ng ministry ng Panginoon na Thompson. Sabi ko, Lord, sorry, hindi mo na ulitin talaga. Patunayan mo yan na hindi na ulitin. Ako ay binigyan ng Thompson Bible Ministry na nag-iikot sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Pag ako ay nagturo ng 2 araw kalahati, ano nyo? Magpagod na pagod ang katawan ko, sabi ng aming kasamang pastor, may massage parlor po dyan. Saan pa pamasahe? Para mawala yung pagod. Habang minamasahe ko ako, mapalalaki o mababae, Sir, serbisyo, mura lang. Alam naman yun po, ibig sabihin mo. Serbisyo, mura lang. Ang daming Luzon, Vista Davao, Cebu, Tuguegarao. Ako po, more or less 20 years sa Bible ministry. Saan nakakarating? Ang tukso, napakadami. Alam niyo kung nangyari? Sabi niya, Sir, serbisyo, totoo, mura lang. Sabi ko sa kanya agad, kasi sabi ng tinig ng Holy Spirit, Pastor, sabihin mo, nalingkod ka ng Diyos. Sabihin mo, kapag gumawa ka pa ng kasalanan, may apo ka na, ang apo mo mapapahamak. Mula noon po, sabi ko doon sa nanunukso, Kuya, ate, pastor po ako, lingkod ako ng Diyos. Ganun ba? Sabi doon, nagmamasahe. Ganun ba? Dahil po, iniiwanan ako, sorry po, sorry. Kumisan po talaga, kapag walang consequences ang kasalanan na pinagdadaan ng Diyos para tayo maging karapat-dapat sa kanyang banal na harapan. Minsan nakakalimutan natin. Mga kapatid, hindi ako perfectong tao. Hindi ako perfectong pastor. Pero may akong perfectong Diyos. Amen. Kaya yung kanta na to na sukdulang biyaya, naniiyak ko. Kaya ito talaga.